mini-monitor natin na si Bagyong Ramil. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Ramil sa layong 445 kilometers east of Huban, Sorsogon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour and sa kasalukuyan nga po ay nasa karagatan pa yung sentro nito. Ngunit patuloy na nga po itong papalapit dito sa ating kalupaan at ngayong gabi ay nagsisimula na rin pong maramdaman yung mga pag-ulan dala ng mga outer rain bands nito dito sa may bahagi ng Bicol Region, maging dito din sa may silangan ng Visayas. Kaya naman doble ingat po para sa ating mga kababayan dyan. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally kikilos po itong si Bagyong Ramil pakanluran for the next 12 hours and then kikilos ito pa west-northwestward patungo dito sa may central southern Luzon area. Bukas po ng hapon or gabi, posible itong maglandfall dito sa may area ng Bicol Region, particular na sa bahagi ng Catanduanes. And then simula po bukas ng gabi hanggang sa Sunday ng umaga ay magiging malapit po ito dito sa may area or sa mainland Bicol Region. Samantala, another landfall po or posible itong maglandfall muli dito sa may bahagi naman ng Aurora or Quezon by Sunday morning. And then after po nito maglandfall ay tatawirin na po nito itong northern and central Luzon area sa buong araw po yan ng Sunday. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan dito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon, maging dito din sa Bicol Region at ilang bahagi pa po ng Eastern Visayas at ng Southern Luzon. And nakita din po natin na bagong maglandfall itong si Bagyong Ramil ay mag-i-intensify pa ito into a tropical storm category. And also nakita din po natin na generally yung weekend po natin or this weekend doon po natin pinakamararamdaman yung epekto nito kung saan meron po itong dala ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na nga po yan dito sa area ng Northern and Central Luzon, maging dito din sa Metro Manila, sa area ng Bicol Region, sa ilang bahagi ng Samar Provinces, and also sa ilang areas pa ng Southern Luzon. Kaya muli po, paghahanda para sa ating mga kababayan. And also, hindi rin natin inaalis yung possibility na magkaroon po ng southward shift or maging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil. Kung saan kapag naging mas mababa po yung track nito, ay mas lalaki po yung area natin under wind signals or posible din po tayo magtaas ng wind signals sa ilang areas pa ng Southern Luzon. Kaya muli po, patuloy lamang tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. At sa kasalukuyan nga, meron tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, sa southern portion ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet sa southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa bahagi din ng Aurora at Nueva Ecija. Samantala, meron din po tayo nakataas na wind signal number 1 dito sa may eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac, maging sa eastern portion ng Pampanga, northern and eastern portions ng Quezon, kasama na yung Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island, maging sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar at sa northern portion ng Samar. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin ay makakaranas po yan ng mga malalakas po na hangin na dala ni Bagyong Ramil. So most likely po bukas doon po na natin mas mararamdaman pa yung mga malalakas na hangin na dala nito maging sa araw din po ng linggo. And sa mga susunod po na issuance natin ay madadagdagan pa yung mga areas natin under wind signal. And during the passage of Bagyong Ramil ay ang highest possible po natin ay wind signal number 2, but hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na kapag po nag-intensify pa ito into a severe tropical storm bago maglandfall, yung worst case scenario po natin is wind signal number 3. But then, yung dala na po na hangin ni Bagyong Ramil ay may kalakasan na and posible pa rin po itong magdulot ng damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya muli po, paghahanda para sa ating mga kababayan.
Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, posible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, bukas naman po ng gabi hanggang Sunday ng gabi ay posible na po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa area din po ng Catanduanes. Samantala, 50 to 100 naman sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Albay, Marinduque, maging sa bahagi din po ng Sorsogon, Romblon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. So dito po sa mga areas na ito habang naging mas malapit na nga and tumatawid na itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, makakaranas po sila ng mga malalakas na pag-ulan, kaya naman pag-iingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And bukod po dito, expect nga po natin from Saturday to Sunday po, yun po meron din tayong mararanasan ng mga scattered ng mga pag-ulan over the rest of Luzon and Visayas dahil naman po dun sa outer rain bands ni Ramil. So muli po, bukas po ng Sabado and by Sunday, dun po natin mararamdaman yung mga malalakas din po ng mga pag-ulan na dala ng bagyong ito. Samantala, by Sunday evening naman to Monday evening, posible pa din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa bahagi ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, maging dito din sa Cagayan Valley, at sa area din po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. At sa kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and eastern seaboard sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. And nakita po natin bukas, posible na po tayong magtaas ng gale warning dito sa may seaboards po ng southern Luzon, maging dito sa may northern seaboard ng eastern Visayas. And also, meron din po tayong minimal to moderate risk ng storm surge dito po sa mga exposed coastal localities ng Southern Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Northern Coast ng Eastern Samar, maging sa Northern Coast ng Samar. Kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities and ina-advise po natin din yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas na lugar. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. At para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po.